Ay, magandang araw po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalingap, ngayon pong araw na ito ay ating pong bigyan po ng reaksyon. Itong binanggit ng tatlong sakalang. Makagago, Attorney Libayan at Mike Abi. Alam nyo ba mga kaibigan, na bilang isang charity vlogger, hindi lahat pabor sa atin. Hindi lahat ng tao po. Hindi lahat ng nasa gobyerno. Hindi lahat ng mga vlogger o mga tao sa buong mundo'y pabor sa ginagawa po natin. Subalit bilang isang charity vlogger, wala kaming hinangad kundi ang makatulong. Alam niyo ba na sa charity walang pera? Sa charity walang kita. Bakit po? Pagtulong yan charity. Labas ang pera. Ngayon, saan kumukuha ang isang Val Santos Matubang pang charity? Sa vlog. Kaya tinawag tayong charity vlogger. Content namin po, vlog, charity, pagtulong. Kung yung iba po ang content mukbang, pasyal, road trip, good vibes, kami po charity. Yung ibang vlogger po kumikita through reaction video. Mag-reaction, manira, kumikita sila at nagkakapira. Sa amin po, pagtulong. Yun ang content namin. Walang basagan ng trip. Content namin to. Salamat tayo sapagkat mayroong AdSense, mayroong YouTube, may platform na ganito para kumbaga sa ano po, kumita tayo at magka-revenue. Diba? Sa amin po yung kita namin, tulad ko po, 80% nasa pagtulong. Halimbawa, kumita ako ng 100,000, 80,000 nasa pagtulong. Yung 20 sa pamilya. Ang gastos, pagkain, bayad ng kuryente, internet at iba pa. So, kami po ay nandirinis sa mundong ibabaw para mag-charity. Ngayon po, mayroon itong ilang mga personahe na kumukontra, namumuna, at iba naman po ay humahanga sa atin. At ang sabi, walang masama sa pagtulong. Yan ay si Mike Abi. Ito ang video po mga kaibigan, no? Mula kay Sider, Papa Sider. Okay. At kung panoorin ang video ito. Team Kalingap, mga kahombre ko, lalong-lalo na at nai-issue na naman ho ang founder na si Val Matubang, mga kahombre ko, na meron daw kuno may-ari ng isang foundation, mga kahombre ko. But I will protect my Val Santos Lingap Foundation Incorporated. Ngayon dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Val Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niya, napakagandang balita niya. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Anong sabi ni Mike Abi? Napakagandang programa. Tulong sa mahihirap at tulong sa gobyerno.
Ganun dapat tayo mag-isip. Mga kaibigan. Ganun dapat tayo mag-isip. Kasi ang inisip niyo po, ginagamit yung mahihirap, poverty porn, mali yun. Mali yan. Ang isipin natin, makatulong tayo at maiahon sa hirap ang mga taong ito. Ibang kalinga po pag tumulong. Iba ang kalinga pag tumulong. May programa kami. Kaya wala kaming isyo. Ha? Ba't nagka-isyo? Sapagkat yung mga antay ang gumagawa ng isyo. Sa amin walang problema. Wala kaming problema po sa team namin. Bakit po? Hangad namin makatulong sa mga tao. Mabuti po si Mike Abi, walang problema, di ba? Naunawaan niya. That's good. Beautiful. And nice move. Di ba? Nakatulong kayo sa mga mahihirap nating kababayan. Yung mga walang bahay, nagkakabahay. Yung walang pagkain, nagkakaroon ng pagkain. Yung walang pangbayad sa tuition, nakatulong tayo. Alam ni Mike Abi, mga kaibigan. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan. Alam nyo, delikado rin ito si Krista dito. Baka ganito rin yung sapitin niya. Alam niyo mga kaibigan, kung itong mga taong ito ay nagsaliksik, inalam ang buong kwento, inalam kung bakit nagkaganon, sigurado po, tama ang kanilang sasabihin. Kasi po dito, yung nangyari kay Beyonce, na akala po nila ang kalingap ang may kasalanan. Hindi po. Lahat ng aming ginagawa ay malinis, maayos, at kaaya-aya. Wala kaming inapakan, wala kaming binahalahura, at wala kaming pinabayaan. Bakit po nagkaroon ng ganito? Tulad kay Beyonce, nawakwak, winakwak, tinanggal yung scouter, si Dr. Lab, tinanggal namin, naghiganti, at sinulot, ginapang winakwak si Beyonce. At sumama sa mga anti-kalingap na mga tinanggal din po namin noon sa programa. Yun ang dahilan. Pero ngayon po, kumusta na sila? Nagkagulo-gulo na po sila. Sapagkat walang masamang gawa ang magtatagal sa mundong ibabaw. Sa kalinga po, ilang taon na kami sa programa. Mahigit ng 10 taon. Kalingap is kalingap pa rin. Team Kalingap. Ganon. Team Kalingap. Sa Kalam. One Kalingap, one family. Yo guys, magandang araw, magandang gabi mga kalingap. Eto na naman tayo guys, mainit-init at nakakapasong issue na naman to guys. Eto, makinig kayo makagago WhatsApp at Attorney Libayan, no? Makinig kayo, may ipapanood ako sa inyo kasi puro kontra kayo sa kalingap. Lagi kayong lagi kayong kontrabida sa kalingap. Kung ano man ang ginawa ng kalingap, lagi kayong nakasalungat sa kanila. Bakit kaya? Anong dahilan nyo? Bakit kinakalaban nyo ang kalingap? Ang kalingap ay tumutulong at nakapag-scholar sila ng mahigit 30 na kabataan na hindi kayang makapag-aral. Hindi nila kayang mag-aral. Tinutulungan ng kalingap yan. Binibigyan ng allowance every month, every week. Binibigyan yan. At
Ang Kalingap nakapagbabahay na pa ng 300 na pabahay. Kayo, ang tatanungin ko, meron ba kayong eskola? Meron ba kayong pabahay na pinapagawa sa mga hindi kayang mapabahayan? Yun lang ang tanong ni Papa Shider. Ito, panoorin nyo at pakinggan nyo si Mr. Mike Abe, no? Panoorin nyo to. Siguro dito matatauhan na kayo dito sa papanoorin nyo ito, guys. Yun po ay ang ating pag-uusapan na ito pong buhay pa rin, pagkalinga ng ating mga kababayan, input dito po sa mga vlogger or charity vlogger, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga hindi naman away pero parang dating parang nagpipersonala na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Eh wala naman ako nakikitang paglabag doon. Totoo yan. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na poverty porn na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Eh marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Yes, sa totoo sinasabi nyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at pribadong sektor na kinakalingan nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yon dahil mayroong interest yung political o yung kalinga tungkol sa mga kawanggawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Bal, ang kanilang mission niya naman ay tumulong eh. Ang layo nilang niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa sa abot ng kanyang kakayanan, eh wala kang problema dyan. Diba? Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Dapat Kaya po ito suportahan na ang lang. naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, videoke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay eh. Masaya diba? na at balik na sa normal na pamumuhay. Diba? So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan eh. Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Diba? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Mind your Gumawa na lang own kayo ng inyong business. sariling Tama. business Oo. na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Pero diba? yung mga taong tumutulong ay bakit paulit-ulit na sinisilip? Ito si Kung ang yung content isang nila ay attorney. tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yun. Diba? Huwag ninyong angguluhan pa na kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung meron man, amo natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po nyo sa korte. Diba? Then ang Tama. korte ang magsasabi kung guilty or not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Galing, ang galing. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Diba? Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi Diba? pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali or mali ang ginagawa ng isang Galing mo. vlogger dito sa kanyang content. Yun po Magaling yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi Magaling pwedeng sa social media lang. Hindi mo Magaling. pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Tama. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyong dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after diba? evidence nga, after trial. Pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personala na yan. Diba? Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan.
Huwag natin perapan at huwag natin silipin ng merong kakayanan tumulong sa kapwa. Kapila na lang po, ayaw ko sana humakaalam dito sa away na ito at kusot na ito eh. Oo. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa irespeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, daling sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Oo. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom. Di ba? So sino man po ang gumagawa ng mga panghusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Dapat ganun tayo mag-isip, mga kaibigan, no? Makatulong sa bawat pamilyang naghihirap. Huwag yung mga bagay na minor, ano. Kasi alam nyo ba na kung mali man po kami sa aming ginagawang pag-charity, reklamo nyo kami. Idimanda nyo kami kung may mali. Hindi pwede yung ano po na probatikos gamit ang social media, gamit ang channel nyo. Huwag ganun. Kami mga charity vlogger po, hangad na namin ay makatulong sa mga mahihirap. Kasi galing kami sa mahirap. Wala rin kami dati. Walang kinakain. Anak mahirap. Ngayon, may YouTube. Di ba? So, isang malaking pribilehiyo ito. Big privilege sa amin. Para magamit ang YouTube para kumbaga sa ano po, makatulong sa mga pamilyang walang-wala. Tulad din namin noon. So, ang pakay lang po namin sa amin pong ginagawa pong pagcha-charity ay makatulong. At ang Diyos ang mabigyan po ng kaluwalhatian at kapurihan. Walang iba. Only Jesus. Salamat po kay Mike Abby sa mga nagtatanggol po sa mga charity vlogger. Thank you so much. At sa mga bumabatikos naman, bahala ang Diyos sa inyo. One Kalingap, one family. Shout out kay Papa Sider at kay Hambano Studio o Michael Dolira. Salamat po, mabuhay, God bless. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ay mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.